wanna be the greatest. Everybody on the fake shit, I look around and feel like everybody is the fakest. I make this. Yo, what's up mga lods? Magto 2 months na simula nung mabili ko yung aking RCB na monoshock yun. So, di ko pa siya nakakabit gawa ng naging busy dito sa bahay. So, nag-ayos ako netong kwarto. Naabot ako ng siyam-siyam sa pag-ayos dito. Repaint, tsaka yung mga major tsaka minor na cracks. Ni-repair ko sila. So, natagalan ako bago makapag-vlog ulit. Last month pa yata nung binili ko yung RCB na DB3 monoshock yun. So, sa wakas ngayon, may time na ako para magkabit. Ito na siya. Ayan. Actually kanina, ikakabit ko na sana kaso hindi ako makapag-video dun sa baba gawa ng maingay. So, ang ginawa ko na lang is nag-fitment test muna ako dito sa baso. Ang pinaka medyo tricky na pagkakabit is yung pwesto ng baso, yung kanyang compression. Ito. So, ang ginawa ko kanina, dahil di naman ako makapag-video at maingay dun sa garahe, may ginagawa din sila Airworks. Ginawa ko, nag-fit muna ako. Tapos, yun nga, mahirap siyang ipwesto sa Raider na naka-Indo concept or GP concept na mayroong passenger foot peg. Madali lang siya kapag ka naka-single shifter ka lang or naka-stock na passenger footrest. Madali lang siya kabit. Plug and play lang talaga siya. Pero kapag naka-GP concept ka na may angkasan para sa passenger, mahirap siya ikabit dahil magkadikit yung pagkakalagay ng passenger footrest ng naka-Indo or naka-GP concept pag nilagyan mo sila ng pillion or passenger footrest. Gawa ng naka-high mount kasi yung mga footrest na yon sa likod. Ayaw ko naman ikabit dun sa ilalim ng gas tank. Mas malinis pa rin pag nasa likod yung tank ng ating suspension. So nakita kong paraan is mag-bend dito sa bracket niya. Kung mapapansin nyo, naka-bend na siya. Medyo bend dito, tsaka dito. Tsaka naka-sakang. Papakita ko sa inyo mamaya. Tapos, may isa pa akong ginawa bago ako nag-bend. Naglagay din ako ng spacer dito bago siya ikabit. So, papakita ko rin sa inyo yun mamaya pagka ikakabit na natin. Kapag hindi ka kasi nag-spacer dito, tatama talaga yung baso nito, compression dun sa passenger footrest. Kapag ka nakaano ka, footrest ka pa na pang passenger. Pero kapag single shifter naman, okay na, plug and play lang, walang problema kasi wala namang angkas na tatama yung paa. Tatama kasi yung paa dito kapag hindi mo siya nilagyan ng spacer. Isa pa, yung sa mga nakapanood sa vlog ko, dinikit ko yun dun sa chassis. Medyo dinikit ko siya. Nilayo ko siya dun sa pinaka-shifter ko, yung NGRT. Ngayon, ang ginawa ko, binalik ko dun sa kadikit ng NGRT. Nilayo ko dun sa chassis para lalayo yung footrest dito sa baso. Papakita ko rin sa inyo mamaya kung ano yung sinasabi ko yun. Alright, so ikakabit na natin ito mga lads. Let's go. Alright, so ikakabit na natin. Pero unahin ko munang tanggalin yung aking stock na shock. So ito na yung aking stock shock. Maganda pa siya mga lods. Yan. Wala pang tagas yan. Madumi lang. So first time ko itong papalitan ng aftermarket na shock. Next na natin yung kanyang bracket. Meron akong spacer sa likod. Yan o. Sukatin natin. Ang sukat niya is 5mm. Bale, nakaganyan siya. Spacer, bago yung bolt. Dalawa yan. Tapos syempre, washer, at saka pang lock nut sa likod. Tapos yung kanyang ring, pinaka-belt nitong tank. Ayan mga lads, nakakabit na. Inadaan ko yun dun. Dito. Ayan. So labas pa rin yung pangalan ng RCB. Pwede naman pabaliktad para mag-extend pa sa likod. Ako kasi, ang sinunod ko talaga yung nandito yung kanyang compression adjuster. So dito, hindi naman naipit yung kanyang hose. Tingin ko hindi naman natatamaan siya ng kadena. Taas na rin yan. Pag mag-bounce man yung kadena, hanggang dito lang siguro yan. Bago pa man siguro umabot dito yan, bottom na yung gulong dito. So ayan talaga yung pinaka-position ng tangke na to kasi tignan nyo yung tatak na RCB nakaganyan. Pero pag binaliktad mo siya, nandito yung dulo, mababaliktad yung pangalan. Pero may extra namang sticker niyan. So pwedeng palitan yan kung ganun yung trip nyong pagkabit. May isa pang pagpipilian dito.
pwede kabit dito kapag ka naka-delete airbox. Pwede dito, yung bolt na to. Pwede ka maglagay ng bracket dyan, pwede may pwesto papuntang gitna. Pero para sa akin, mas malinis pagka walang nakalagay dito. See-through. Mas prefer kong ilagay dito sa likod. So higpitan ko na lang to. Ipapaliwanag ko pa sa inyo yung iba mamaya. Alright, nahigpitan ko na lahat. Hindi ko pa kasi ito matutunan na maayos ngayon. Magpe-pretion lang muna ako. Ipapakita ko muna sa inyo yung bounce ng ating shock na naka 0 pa yung compression, naka low pa yung kanyang rebound, at saka yung preload stock pa yan mula pagkabili. Ito yung kanyang bounce. Kung napansin nyo, malambot siya. So, ang gagawin natin, magta-turn muna ako dito ng 5 turns. Luwagan mo lang yung lock. Ito, yung allen na maliit. Huwag mo na siyang tanggalin. Luluwagan mo lang. Tapos, gamit yung adjuster, ta-turn natin siya ng 5. Ito yung gagawin nating marker kung ilang turn na. Dito tayo mag-start. So, kino-compress natin yung spring para tumigas. Ayan, isang turn na yon. So, kahit siguro mga 3 turn muna. Ayan, so 3 turns ng spring preload. Tasilak natin. Hindi masyado maigpit. Basta hindi lang makaikot na yung adjuster. Tapos sa rebound naman, naka 0 pa yan. So magte-turn tayo ng mga 8 to 10 turns. So hindi siya kita. So bibilangan ko na lang. Clockwise din to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 lang muna. Tapos dito sa compression naman mga lods, magsiset ako dito ng 14 to 16 turns. So try natin to. Naka 0 yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So 14 muna tayo. Doon tayo mag-start. So 3 turns sa spring preload, tapos 8 turns sa rebound sa baba, tapos dito sa compression is 14 clicks. Again, 3 full turn sa spring preload, tapos sa baba naman is 8 clicks clockwise. Clockwise din yan. Dito naman sa compression is 14 clicks clockwise. Ngayon check natin yung kanyang bounce. Okay, so medyo okay na siya. So hanggang doon na lang muna tayo sa pag-pre-tune. So next time ko na lang gagawin yung pag-tune nito. Ayun. So bukas ko na ulit i-flex yan kasi dito maraming nakalagay na motor. Alright, mga lads, ito na yung setup natin. Naka monoshock na siya na RCB DB3 Plus. DB3 line pala. Wala pa palang plus. Ito na siya. So nai-setup ko naman siya na maayos. Wala naman naging problema. Wala na akong tinabas dyan. Yun lang, nag-bend ako ng konti dun sa bracket. Kasi hindi talaga siya as in plug and play na ilalagay mo na lang pagka naka-reset ka ng ganito. Yung high mount. Tingnan natin dito sa likod. Ayan siya. Tapat na dito sa part na to. Malabas na lang yung adjuster. So hindi naman siya maabakan basta-basta. Kahit na mayroon akong angkasan. Kasi medyo na-adjust na yung angkasan. Ginawa ko kasi, yan, dinikit ko na kasi yung angkasan dito sa rear set. Kagaya ng una kong setup. Kaya ko siya nailagay dun sa ilalim. Pag di ko kasi ginawa yon na ididikit ko dito yung angkasan, tatama talaga dito sa baso ng monoshock. So ngayon okay na siya. Napakita ko sa inyo yung naging
bounce ng monoshock na to. Kagandahan nito sa DB3 nito, meron siyang goma sa gitna. Nakikita mo kung hanggang saan yung play ng shock. So yan, yung play na yan, play yan ng may angkas ako. So para siyang 45 to 50%. So may natitira pa siya pagka may sudden na lubak. Tapos dito, nag-adjust ulit ako dito. Ginawa ko na siyang 4 na full turn. 4 na full turn. Tapos dun sa kanyang rebound, ang adjust ko dun is 12 clicks clockwise. Tapos dito sa compression is 16 clicks clockwise. Ayan yung setup ko. Pang ano yan, pang may angkas. So yun mga lods, sinare ko lang kung paano ko kinabit tong ano na to, monoshock na to. So far okay tong ano na to, monoshock na to. Kasi syempre fully adjustable na siya mga lods. So maaaring yung iset sa pangangailangan nyo, may OBR man o wala. Magkaiba yung settings ng may OBR at saka wala mga lods. Kaya kung single rider ka lang tapos sinit mo sa mataas, syempre matigas. Kapag may OBR ka naman tapos nakaset sa lambot, syempre hindi rin maganda. Alright, so share lang mga lods. Ride safe sa lahat mga lods. Peace.